Good morning ho sa inyo mga kakape at mga kabalita ko dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Isang magandang araw po ng Wednesday sa inyo. Ika-22 sa buwan ng Enero taong 2028 o 2025, I'm sorry. Kakamali lamang ho. Mapag-usapan lamang ho natin yung tungkol po naman dun sa blanco-blanco na General Appropriations Act of Budget for 2025 na ibinunyag po kamakailan lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan, at pilit na itinatanggi naman ng Palasyo ng Malacanang. Nasilip po kasi ng barbero ko at ng ibang mga Pinoy dito sa London na nakausap ko, yun ho nangyaring imbitasyon ng first couple, ang Pangulo at ng kanyang may bahay, sa mga senador dyan po naman sa Palasyo ng Malacanang o yung tinatawag po na bahay ng Pangulo, mga kaibigan, noong ikalabintatlo sa buwan ng Enero, araw po yun ng Lunes, the same day na naglunsad ho ng National Rally for Peace ang relihiyon ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. No? Nagpatawag ho ng dinner ang mag-asawa, first couple, si Pangulong Marcos at ng kanyang asawang si Lisa Marcos dyan sa bahay ng Pangulo at dumalo nga ho yung ilang mga senador, mga kaibigan, ang nasisilip ho, mga kaibigan, ng barbero ko at ng ibang mga Pinoy na nakausap ko dito sa London, baka ito yung napag-usapan dito yung tungkol dyan sa budget ho na yan ng GAA ng 2025. Baka naman napag-usapan doon na kahit ano ang mangyari, kailangang sabihin na walang blanco, walang diversyon o singitan na nangyari sa pondo para sa 2025. Baka yun ang mga nangyari doon na pag-usapan. Yun ho ang iniisip ng malikot na isip ng, ng aking barbero, ng mga kapwa natin Pinoy dito sa UK. Hindi natin sila masisi na ganun ho ang nangyari doon, mga kaibigan. Alam naman natin na lahat ng pagtatanggi ay ginagawa ho ng Palasyo ng Malacanang. Ilang beses na ho bang itinanggi ng Malacanang ang mga nangyayari? Unang-una, kung hindi nyo, kung matatandaan ho ninyo, nangyari nung birthday ni BBM, meron ngang, meron hindi nilabas sa media yung imbitasyon o yung guest ng birthday niya, yung Duran Duran, yung grupo ng Duran Duran, mga kaibigan. Sikat yan internationally, mga kaibigan, hindi basta-basta ang bayad niyan. Inilihim pero lumabas pa rin, mga kaibigan. No? Hindi lang ho yun yung isang beses na nagdilihim ho ang Malacanang sa taong bayan, mga kaibigan. Itong napag-uusapan natin yung tungkol sa budget, hindi kaya napag-usapan dito yung tungkol sa budget? Itinanggi na rin ng Malacanang, mga kaibigan, na ang pagtitipon ng mga senador doon sa bahay ng Pangulo, doon sa palasyo, walang kaugnayan doon sa malakihang rally ng INC. Yun ho ang sinabi ng palasyo ng Malacanang, mga kaibigan. Walang kaugnayan ho doon, walang halong politika. Napag-usapan ng impeachment laban kay BP Sara, hindi raw napapag-usapan yun. Yung sa pagtitipon na yun, mga kaibigan. Pero, dahil sa malikot ng pag-iisip ng aking barbero, sabi niya baka napag-usapan yun doon, yung tungkol dyan sa budget, na hanggat maaari, walang magsasalita na meron ang nangyaring singitan na may mga blanco dyan na siningitan lang ng kung ano-anong budget sa iba't ibang mga ahensya imbes na yung mga budget ho na yan ay nakatutok sa isang ahensya at para doon dinivert, binawasan, kinaltasan. Sino ba yung mga pumirma doon sa dokumento na yon na inilabas ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab ng Davao City, mga kaibigan? Ito yung mga senador na
pumirma doon at dumalo doon sa doon sa doon sa dinner na yan, doon sa Palasyo ng Malacanang. Ito babanggitin natin mga ilan no dito, mga re-electionist, mga kaibigan, Nandyan si Senate President Francis Escudero, ang kanyang asawang si Hart Evangelista. Ganun din ang mga senador na sina Bong Revilla, Lito Lapid, Francis Tolentino, Sherwin Gatchalian, si Paing Tulfo, si Joel Villanueva, Mark Villar, ang magkapatid na Jinggoy at JB Ejercito Estrada, si Madam Cynthia Villar, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Aquilino Pimentel III, Juan Miguel Subiri, Lauren Legarda, Nancy Binay. Ewan ko ba't nandito si Robin Padilla noon, mga kaibigan. Ewan lang natin kung anong purpose ng pagpunta doon ni Robin Padilla. Nariyan din, dumalo din itong si Senator Grace po, na isa sa mga member ng BICAM, kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan. Pero hindi kasama sa picture, pero late na daw siyang dumating after ng picture takings. Itong si Madam Amy naman, hindi dumalo dahil wala daw siya natanggap na imbitasyon. And of course, understood na hindi pumunta itong si Senador Bongo at si Senador Bato, bukod sa malapit kay dating Pangulong Duterte, hindi ho sila pumirma. Yan ho sa budget na yan, mga kaibigan, yung 2025. Hindi ho sila pumirma dyan. So understood lamang ho na hindi sila dadalo dun sa paanyaya ng mag-asawa. Pero pilit itong tinatanong ng mga reporters itong si Senate President Chis Escudero noon. Sabi niya chillaxing lang daw. Parang chillaxing lang daw. Yung pagtitipon na yon, walang halong politika. Hindi na pag-usapan yung impeachment kay VP Sara. Hindi na pag-usapan yung tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pero ang nasisili po ng aking barbero at ng mga kababayan natin dito po naman sa London, United Kingdom, baka napagsabihan itong mga senador na to, una sila yung pumirma dun sa dun sa blanco na dokumento para sa GAA, mga kaibigan, bago i-finalize ng Pangulo, bago nilagdaan ng Pangulo, yung final version at pinirmahang batas, yung GAA, nakita ho yung pinagbasehan doon na puro blanco. At nandun yung mga pirma ng mga senador na member po ng BICAM na tinatawag na pong BICAM. Kailangan nung malaman ng taong bayan kung anong napag-usapan dyan, mga kaibigan, dahil hindi natin masisi yung mga kababayan natin dito sa London, particularly yung aking barbero, na malikot ang isip at sinabi niya, baka yan ang napag-usapan. Yan ang napag-usapan doon. Sabi niya, kinausap sila ng Pangulo o napag-usapan nila na kahit anong mangyari, walang aamin. Kapag natuklasan itong mga dokumentong ito na may blanco, huwag kayong aamin. Walang aamin. Keep your lips sealed. Parang ganun ba? Masisisi ho ba natin yung ating mga kababayan na mag-isip ko ng ganyan? Lalo na sa dami ng mga inililihim, mga kaibigan. Lalo na ngayon, may balita na ang Pilipinas daw ang isa sa mga bansa na pinaka-fastest growing economy. Naniniwala ho ba tayo dyan, mga kaibigan, o puro press release lang yan? Yun ho yung isa sa mga pinakahuling balita sa araw na ito Pero, sa kabila ng mga balitang yan, magtataas naman. Namumurong magtataas ng 15 ang minimum sa pamasahe sa mga jeep. Naku po, maganda ba talaga ang ekonomiya ng ating bansa? Nasa inyo yan, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating channel, baka gusto po ninyo mag-subscribe sa Radyo Pilipino UK mula po dito sa London. Ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Pwede nyo rin po akong i-add sa Facebook. Ang name ko is Buddy Bernardino. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat.